Nakagawa na nga tayo ng video tutorial ngayong 2025 para sa e-travel arrival card. Sa video naman na ito ay ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng e-travel departure card kapag papunta or pabalik sa ibang bansa. So inuulit natin guys, kapag pauwi sa Pilipinas ay arrival entering the Philippines ang gagawin nyo or ang i-register nyo. Kapag papunta or pabalik sa ibang bansa ay departure leaving the Philippines. At kapag may account na kayo, for example, nakabakasyon kayo ngayon sa Pilipinas, ay kailangan nyo lang mag-login pag pabalik na kayo sa ibang bansa 3 days bago ang flight nyo para sa e-travel departure card nyo. So, pupunta ka ulit sa website ng etravel.gov.ph na ilalagay ko sa description ng video na ito para hindi nyo na hanapin. At after nyo mapasok yung website, ay lalabas ito. I-click nyo yung click here to sign in. At eto na guys, kung may account na kayo, for example, gaya ng nasabi natin kanina, kung nakabakasyon kayo ngayon sa Pilipinas at pabalik na kayo sa ibang bansa, ay kailangan nyo lang mag-login sa e-travel account nyo. Ilalagay nyo lang ang inyong email address at password at i-click nyo lang yung login. Pero kapag wala pa kayong account at pupunta kayo sa ibang bansa, ay dito kayo sa baba sa create account. At ilalagay nyo ang personal information nyo. Take note guys na kapag gumawa kayo ng account sa e-travel ay dapat isave nyo ang email address nyo at password na ginawa nyo. Dahil permanent account nyo na yan sa e-travel. Kung sakali man nakalimutan nyo ang password nyo ay i-click nyo lang yung forgot password para ma-retrieve or ma-recover nyo ang account nyo. So sa may mga account na at nalagay nyo na ang inyong email address at password, i-click nyo yung login. At lalabas ito. I-click nyo yung New Travel Declaration. Dito naman guys, hayaan nyo lang yung formy kung para sa inyo ang nire-register nyo. At yung air. At dito naman, dahil nga papunta or pabalik tayo sa ibang bansa, ay ang pipiliin nyo gaya na nasabi natin kanina, ay departure leaving the Philippines. And after that, click continue. At lalabas ito. Travel details, departure via air. At dito naman guys, sa purpose of travel, ang nakalagay dyan ay OFW. Pero kung hindi ka naman OFW, ay pipili ka dyan kung ano ang purpose ng travel nyo. At sa ating mga OFW ay may nakalagay dyan kung saan makikita ang UEC information natin na proof na may UEC tayo. Kung sakali man na wala yung UEC information na nakalagay dyan at OFW ang nilagay nyo, kung sakali lang guys, dahil hindi naman or bihira naman ito mangyari. Kung sakali lang. Dalhin nyo lang ang inyong printed UEC at yun ang ipapakita nyo sa immigration. Dito naman sa traveler type ay aircraft passenger. At dito naman sa flight information, ilalagay nyo ang flight number nyo or ilalagay nyo ang name of airlines nyo at flight number. Kung sakali naman na may connecting flight kayo sa ibang bansa, ang ilalagay nyo is yung eroplano na magdadala sa inyo sa Pilipinas para lumabas ito sa pagpipilian ng mga eroplano. Dito naman sa origin, ilalagay nyo ang airport kung saan kayo magagaling papunta sa ibang bansa. Take note guys na mga international airport lang na panggagalingan nyo direkta papunta sa ibang bansa. Hindi dito kasama ang domestic flight, kagaya ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 or Terminal 3. O kaya naman Clark International Airport. Hindi dito kasama ang domestic flight sa Pilipinas or sa ibang bansa. Then, ilalagay nyo na ang date of departure nyo or yung flight date nyo papunta sa ibang bansa na makikita nyo sa inyong ticket. At dito naman guys, kung may connecting flight kayo sa ibang bansa, ay i-click nyo yung small na box. At ilalagay nyo ang country of transit or yung bansa na dadaanan nyo at airport of transit or pangalan ng airport na dadaanan nyo. At yung date of transit ng pagdaan nyo sa bansa na yon. Take note guys na kapag may dadaan lang or dadaan kayo sa ibang bansa as connecting flight, hindi dito kasama ang domestic flight sa Pilipinas. Inuulit din natin sa mga nalilito na may mga connecting flight dito sa Dubai, United Arab Emirates o kaya naman sa Abu Dhabi, United Arab Emirates, ang bansang ilalagay nyo guys ay United Arab Emirates lang. Hindi kasama ang Dubai or Abu Dhabi dahil hindi naman yan mga bansa. Ang bansa or ang pangalan ng bansang ito ay United Arab Emirates. Marami kasing hindi nakakapag-proceed dahil dito dahil sinasama nila ang Dubai United Arab Emirates. So inuulit natin na United Arab Emirates lang. Pero pag wala naman kayong connecting flight sa ibang bansa ay hindi nyo kailangan i-click ang small na box na yan
at hayaan nyo lang yan. Dito naman sa destination, ilalagay nyo yung destination or yung bansa na pupuntahan nyo or kung saan kayo nagtatrabaho. At yung name of airport or airport of destination, yung pangalan ng airport na lalapagan nyo. At date of arrival sa airport na yon. At dito naman sa destination address, ilalagay nyo yung address kung saan kayo nakatira sa ibang bansa. And after that, click next. Dito naman sa customs declaration, mostly kapag pabalik na tayo sa ibang bansa ay wala na tayo kailangan i-declare. Dahil ang laman ng mga maleta natin ay mga saging, gulay, tuyo, daing at mga pansit at iba-iba pa kagaya ng bagoong. So hindi nyo na yan kailangan i-declare. I-scroll nyo lang at i-click nyo lang yung no sa tanong na do you have baggage to declare. At after nyo maklik ang no ay lalabas ito, ang signature. So pipirmahan nyo lang gamit ang daliri nyo. Pero kung nagpagawa naman kayo sa iba ng e-travel account, ay gagayahin lang nila ang pirma mo gamit ang daliri nila. And after that, click next. Dito naman, kung wala naman kayong kasama mag-travel, ay i-click nyo lang yang next. At dito, i-click nyo lang yang yes. At lalabas ito ang New Travel Declaration Summary. I-double check nyo lang at i-scroll nyo. At kapag okay naman lahat, i-click nyo yang submit. At lalabas na ito. Congratulations! So, i-click nyo lang yang X at ito na ang e-travel departure card QR code nyo at ready to go na kayo. So, ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayo updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time. Yung e-travel po is a requirement for all travelers, papasok po o palabas ng bansa. 72 hours prior po sa paglanding ninyo or sa pag-alis ninyo, maaari nyo na po siyang i-fill out at the comfort of your own home. So instead na dati po, kung maalala nyo, pagbabiyahe, ang dami po nating sinusulatan for the different agencies sa paliparan. Integrated na po yan in one platform, in the e-travel platform. And mas madali na, nung huli ko pong ginamit, napakadali. Ang gagawin mo na lang, pag meron ka ng account, i-update mo na lang yung date at saka yung flight number and that's it. Very easy and very convenient. Pwede mo nang gawin din for your entire family. So 72 hours prior to your travel, pwede nyo na pong i-fill out yan. What we recommend is i-type nyo na po directly sa browser ninyo etravel.gov.ph. Ulitin ko po, etravel.gov.ph. Kasi marami po yung mga kumakalat na fake na mga website na naniningil ng halaga. Ang e-travel po ay libre. Wala pong binabayaran for that. So, you can fill it out po 72 hours prior to your travel. And yung mga e-gate po, buti po nabanggit ninyo. Pag dumadating po yung ating mga kababayan, we highly recommend that you take advantage of the e-gate. Kasi malaking bawas yan. Kasi minsan po, parang alanganin yung mga kababayan natin na magpunta doon sa mga e-gates natin dahil new technology ito, kumbaga. But it's very convenient, it's very fast. Just wipe your passport and that's it. Malaking bagay po na mabawasan yung travel na, yung processing time natin from the usual 45 seconds, it can go as low as 8 seconds per passenger. So napakalaking bagay po ng mga electronic gates natin. GM, yung e-travel, may nakita akong isang vlog na hindi na raw kailangan ng e-travel pagpalabas. Kailangan mo raw yung e-travel pagpabalik. Totoo ba yun? Well, sa ngayon po, hindi pa po totally na pinagbabawal o pinapatanggal po yung e-travel. Pero maganda na rin po nakahanda sila kasi sasabihan naman din sila ng airline na siguro 72 hours before patulong na lang sila kung hindi nila alam gamitin. Ayusin na lang muna sapagkat kumisan po nagkakaroon po ng clogging dun sa ating immigration. Opo. Yun po nakakatagal. Kaya ang ginagawa po ngayon ay tumutulong po yung airline para sabihan kung hindi pa naman din alam ng pasahero. Pero sa madalit sabi po, ginagamit pa rin naman yun. Siguro may balak na po tanggalin yan kasi may pinaplano na po ang ating NNIC, yung private group natin, na magiging biometrics na yan. Pero by September pa po yan eh. Okay. So para lang malinaw, sa ngayon, kailangan pa rin ng e-travel mo pagpaalis at pabalik.
Hindi pa implemented 'yun, natatanggalin na yung palabas. Pabalik na lang daw ang kailangan ng e-travel. So hindi pa po. So kailangan pa rin ng September daw. e-travel palabas at pabalik. Opo. Ayun, Ayun. para lang Klaro, malinaw. Sa ngayon, klaro. sa ngayon. Oo. Ngayon, kung may babaguhin man, i-anunsyo yan ng NNIC.